Okay mga bossing, Happy New Year. So yung content ko na to ay para kay yung sa Pinoy food vibes. So sir, tinatanong mo sa akin yung magkano lahat ginastos ko dito. So ikaw na lang bahala yung mag-add ng mga presyo nito kasi medyo busy pa ako eh. Pero sasabihin ko yung mga natatandaan ko ng mga presyo niya para makita mo lahat ng mga equipment ko, yung mga binili ko dahan-dahan. So simulan na natin. So bossing, magsisimula tayo dito sa MCBD 15 ko. So dalawa lang yung nandito, meron pa dun sa loob na dalawa. So ito bossing yung dalawa ko pang MCB. Ito, yan, dalawa rin yan. So ang kwento dito sa MCB ko na to, yung speaker niyan boss, yung Livestorm na binili ko, ay nagkakahalaga ng, parang mabili ko ata ng isang piraso ng D15 is nasa 3,800 ata. So apat na piraso yan yung nakalagay dyan, isa-isa. So bali apat. So nangyari kasi dito, ang speaker box na to galing sa Iloilo. Yung laman niya naman na D15 ay sa Cebu ko binili. So yun, kung saan kasi napupunta yung barko dati, bumibili ako doon. So ni-research ko naman, so ito yung MCB box ko, galing talaga siya sa Iloilo. Nung binili ko to, wala pa siyang handle dito. Wala rin siyang lalagyan ng pull stand doon. So ako lang naglagay noon, kasama naman yun sa vlog ko, yung paano ako naglagay ng yung handle tsaka yung stand pull niya, yung plunger yung tawag dyan. So yun yung una. Sumunod dito yung Kevlar na passive kong si CLX12. So apat din yan. So yung dalawa kasi niyan, ang presyo pala nito, pares nito ay nasa 12,000, parang ang natatandaan ko 12,500 data, mga yun, ganun. 12,500. So apat yan. So yung dalawa niyan nasa bar doon sa amin, sa probinsya namin sa Dumaran. So hindi ko na nadala yun dito. So sobrang pinadala ko yun doon kasi nga ginagamit yun nung magpatayo ako ng bar doon. So yun. So yan na. So dapat yung nandito ngayon ay apat na CLX12 din. So dahil wala yan dito, yan lang yung ginagamit ko na dalawang CLX12. So yan, 12,500 yung pares niyan. So next, ito naman yung pull stand ko. Yung pull stand naman, ito Kevlar na SP1. So apat na piraso rin to. Hindi ko na matandaan, pero yung tansya ko dito nasa 800 ata yung pares nito. 400 isang piraso, ganyan. Basta yun, estimated lang yun. Marami na kasi, hindi ko na matandaan. Tapos yung mga wire ko na to para sa mga processor. Ayan, ito yung mga ganito. May dalawa lang ako binili dito na Kevlar talaga yung brand nya. Ito Swiss Tech. Ito pala yung binili ko. Ito original talaga to. Ayan, galing ako nung sa Manila ako, binili ko to nung nasa Quiapo. Yun yung aking playground kasi pagka bumababa ako ng barko. Binili ko na siya ng buo. Pero yung iba dito, tulad nito, ayan, yung mga Kevlar na yan. Binili ko to yung hiwalay, tsaka yung wire hiwalay din. So pinabuo ko na lang doon. Siguro gumastos din ako dito sa lahat ng, bilhin na natin mga 2,000 siguro. Yan. Tapos yan tayo. Utang. Yeah. Ayan yung aking ano nga to? Regulator. 3,000 kVA. So yan ay nasa 6,500 mga ganyan, 6,500 yan. Yung wire naman, so marami to. Kwanto dalawang 75 meters. So dalawang 75 meters. So yung isang 75 meters is nagkakalaga ng 1.5. So 3,000 naman yan. Tapos ito yung aking torque case na
Hindi ko na matandaan to kung MGXU, MGXU, tama ba? MGXU 14. Ito. Meron siyang side tables. So yan. So sa kabila, meron din yan. So dapat ngayon mali ako. Yung hinahanap ko talaga is yung dalawang table niya magkabilaan. Pag tinanggal mo yung sa harap, yan. Pag tinanggal mo yan, may kakabit mo siya dito. Dapat yung sa likod, pag tinanggal mo, makakabit mo rin sa kabila. So anong nangyari kasi, yan lang available nila sa Cebu. Sa Cebu ko rin to binili. Yan, Cebu ko rin yung binili. Nasa 10,800 plus shipping fee na 1,500 papuntang Palawan. Ayan, dito kasi sa Palawan yung bintahan yan, baka 20 mil yan. Napakamahal magpresyo ng mga tindahan ng speaker dito. Dalawang piraso lang yung nagtitinda ng mga speaker dito. Kung ito nga, di ba? Ito yung passive na CLX12. Binili ko lang sa Manila, sa Quiapo na sa Manila ng 12,500. Dito sa Palawan, alam niyo kung magkano to? 20 mil ang pares. Ang laki ng tubo nila. Ayan. So punta tayo dito sa mga processors ko. Ayan. Ito yung aking mixer. So hindi ko na bubuksan, bossing ha. Ayan. Sonora to. Galing din Cebu to. Nasa 8,700 to. 8,700. Ito 1,000 plus. Ayan. Yung DMX. Tapos ito nasa 1,000 plus din to. YK110 na controller ng ayan, mga saksakan. Sakit. Ayun nga, saksakan, bubo. Tapos ito naman bossing yung Kevlar na yung katulad din siya nito, pero ito ang pinagkaiba nito, meron na siyang digital. So malalaman mo talaga yung pumapasok na voltahe. Tapos bossing, meron din siyang light yan dyan. Ayan, umiilaw yan. Ayan, meron siyang ilaw yan. Dalawa yan. Ayan. Power conditioner na PC901 na Kevlar. Ayan. Dalawa yan. So pag naka-on yan, iilaw yan dyan. Iilawan niya yung pagka medyo madilim yan, iilawan niya yan para makita mo yung mga pinipindot mo. Ayan bossing. So ang saksakan nito, meron siyang socket dito na 110 to 220. Meron din siyang USB. Okay. Ito controller lang to ng ilaw. Pag palakasan, wala, tapos lalakasan mo. Dito yung control niya sa ilaw. Meron din siyang, ang alam ko, 8 saksakan yan sa likod. Okay. Tapos ito, ang bili ko nito sa crossover na to, parang ang alam ko, natatandaan ko, dalawang, sabihin na natin 2.5, tapos ito 2.5 din, 2.5 or 3,000 ata ito 1,000. So dito, pero yung dating presyo pa yun hindi ko na kasi ganong talagang kabisado to kasi matagal na parang 3 years na ata yung may equipment ko na to, 3 years or 4 years, magpo 4 years na. So ito naman yung Sonora na pang mid high ko. Ayan, P3 3,500S. So ang halaga nito ay nasa 7,500 ata, 7,000. Tapos meron naman na P5,000. Ang presyo nito nang bili ko dati ay nasa 11 pang 11,000 or 9,000. Ayan, ganyan lang, naglalaro lang yan, 9,000 tsaka 7,800. Ayan, 7,800. Hindi ko na matandaan kasi yung isang P9000 ko is nagkakalaga ng 12,000 Yun yung dating presyo niya. Pero ewan ko lang, meron, ang alam ko may available pa sa Cebu nito. Yan, meron pa silang ganito. So yan mga bossing shout out kay Boss Pinoy Food Vibes. Boss, ikaw na, pasensya ka na, ikaw na bahala mag-add ng mga presyo niya. So punta na naman tayo sa kabila, sa workshop. So dito naman bossing sa mga ilaw ko. So ang parled ko ay 4 na piraso yan. So dalawa lang kasi ang nilabas, ang nakalabas. Meron pa dyan sa loob. So ang halaga nito, binili ko rin to sa Manila nung nasa Manila pa ako. Binili ko to ng 1,800.
1.8. Pero isa lang, dalawa lang yung nabili ko diyan. Yung dalawa naman, yung mga latest na, yung yung transparent yung kulay niya. 'Yun. So, bilhin na natin dalawang 1.8 1.8, so apat sila. So, 'yun. Tapos ito naman bossing yung binili ko na 100 watts na Gobo moving head. Ayan. Ang halaga nito ay 5,000 isang piraso. So dalawa yan. Dalawa yan sila. Okay. So ayan, dalawa. Meron din akong moving head dito na ito LM. Yung makita bossing. Ayan nating ilaw. Yan. Meron itong LM70S. 1.5 lang to, bili ko. 1.5 yan. Matagal na ito. Siguro mga 4 na taon na to. Kasi galing pa to sa bar. Dinala ko lang dito kasi nga nasira. Ayan. Tapos meron din akong JBL na class H lang to. Binili ko to ng may wireless microphone na UHF. Ayan. Ewan ko lang kung meron pa sa online ito. Pero binili ko to sa Manila. Sa Quiapo. Ang halaga nito ay parang 3,000 to pero nabili ko lang ng 2,500 ata. Basta hindi ko naman 2,500 ganyan. Ayun. Tapos yung DJ controller ko naman, ito ay souvenir ko nung pandemic. So souvenir ko to ng pandemic. So yung mga nagka-COVID binigyan ng 20,000. So binili ko ng DJ controller ko ng 2020. So yun. Kaya pag ginagamit ko yan, naalala ko na nagka-COVID ako. Okay. Ito, nilalagyan to ng dalawang SP1 pa na stand. Okay. Tapos sunod, yung pag-machine ko naman. Ang pag-machine ko binili ko ng kano nabili ko nito? 1,900 ata, 1,900. Luma na to, senior citizen na to eh. Gumagana pa. Ito naman yung laser ko is binili ko ata ng 2,523. Ayan. Okay. Meron din isa niyan pero nasa bar yun. Hindi ko na pinahati dito. Tapos ano pa? Ano laman ito? Ay, sumilip ka boy. Ayan mga parled. So ano pa ba? Ito nga pala yung nilalagyan ng mga ilaw. Ito. Ang bili ko nito is yung lalagyan ng mga parled. Hindi ko na matandaan bossing pero parang nasa 3,000 ito. 3,000. Mataas to. Dalawang pataas niyan. So 3,000 ata bili ko nito. Binili ko rin to sa Quiapo. Pag sa Quiapo kasi nakakamura talaga ako. Tapos ano pa? Yung mga ano yan, yung mga binili ko na mga aux wire, mga pangsaksak, ano mga tulad nito, yan, mga ganyan, mga emergency na wire kapag pagdating sa event baka mamaya magka-problema. Sabihin natin siguro mga nasa marami yan sabihin natin na binajitan ko yan ng 5,000 siguro. Hindi lang yung mga pangsaksak pati yung mga ganito, lalo na sa mga parled. Ayan, ganyan. Tapos yung mga extension ko na ginawa, marami rin. So yun. Ito naman, bili ko nito, yung patungan ng cellphone ko. Ayan. Kwanto? Nasa 1,000. Bakal to, bossing. Ayan. Maganda yan. Yung bike ko, wala yan. Flat yung gulong yan, kaya hindi ko pa nagagamit papayos pa yan. So ano pa ba? Yung laptop ko. Ilan mo yung laptop ko? Ayan, sulit. Ayan, laptop ko is 2. Ayan, ito yung isa yung ginagamit ko. Ito naman yung sa Spotify. Pero ito mas maganda yung isang laptop ko na to. Kasi i5 to Ayan. Ito naman yung hindi basic lang na kon, pero yung ginagamit ko yan virtual DJ. Ito naman kasi ginagamitan ko to ng Serato. Ito Serato DJ Pro. Or yung hindi kaya ng
Serato dito sa isang laptop, ito virtual, ito yung Serato. Okay, so ito nagkakalaga to ng 40 mil, pero matagal na to. Ito yung i5 na to, ito nasa 17,000 lang. Okay, wala na bossing, marami na ba? Mga bossing, isingit ko lang ano. So yung mga lalagyan ko ng mga wire kapag para sa processors lang, ganito lang, ipagsama-sama nyo. So tip ko lang ito ha, sama-sama nyo. Tapos ito naman yung para sa mga power supply nila. Ayan, pinagsama-sama ko rin yan. Kasi pag may event kasi, ang hirap hanap-hanapin kapag yung mga gamit mo is nakakalat lang. So ito okay lang to kasi mga wire lang to, mga basic na mga pang aux lang to. So pag mga kailangan mo lang, dito ka lang kukuha. Ayan, ayan, yung mga male, female na mga plug. Ayan, mga kailangan mo ng mga extension. Ayan, ito fuse to, may nakareserve akong fuse yan dyan. Kasi ang nangyari sa yung sisimula pa lang ako, ang ginagawa ko pala pakalat-kalat yung mga gamit ko. So at least ngayon meron na siyang mga sariling box. Okay, saka mas maganda siya tignan kasi ayan, terno lahat. Okay, so ito naman yung mga wire na mahaba, pinakalagay dito, pati yung regulator ko. Tama ba ang term doon? Regulator, nakalimutan ko na. Yung power supply, ayan, ito dito yan. Tapos marami akong mga nabili dito, mga halos di ko nagamit. Ito sa monitor to, yung mga hinihiwalay, pinahinihiwalay yung mga sound tsaka monitor ng TV. So nga pala dito mga bossing, yung sa mga power supply nyo, huwag kayong gagamit ng sobrang nipis na yung sobrang nipis na wire na, yung kung gamitin nyo makakapal talaga, tsaka mga original. Ayan, ganito. Ayan, talagang garantisado. Yung mga maninipis ko ng mga wire, pinantapon ko na yun kasi 2 beses na ako nasunugan ng fuse. Tsaka mapapansin nyo, umiinit talaga. Huwag kayong gagamit ng mga bossing, yung mga maninipis na mga ganito, mga nabibili lang dyan na mura. Dito na kayo sa makakapal, yung mga makakapal talaga, lalo na sa mga power amplifier. Kasi mga power amplifier naman, wag nyo kalilimutan na, di ba, may mga sarili naman ganito yan. Kailangan kung alin yung wire na nagaling sa kanila, yun din yung ilalagay nyo. Baka magkamali kayo na maglagay ng mga maninipis na wire. Kaya ito sa akin, puro makakapal to. Yan, puro mga garantisado yan. Ayan. Tsaka wag yung gagamitin na walang nakalagay na ganito, yung tawag dito, yung power supply, yung 3000 kVA. Yan, nako, wala akong ganong alam sa mga, hindi ako technician o hindi ako nag-aaral ng ganito, pero experience ko lang. At least tumagal, mga gamit ko tumagal naman ng umabot na magpo 4 years na. So yun, bahala kayo kung i-correct nyo ako, pero kung i-correct nyo ako mas maganda kasi may malalaman ako na kaalaman para sa sarili ko. Kung may mali ako, punahin nyo lang ako. So yun lang mga bossing, salamat, maraming salamat. So yun lang bossing, yung mga napakita ko sa iyo, kasi yun lang yung mga gamit ko dito sa bahay, dito sa Puerto. Yung iba kasi mga binili ko nasa bar, yung pinakauna kong binili na mga equipment. So meron doon akong binili na yun nga, yung CLX12, tapos may dalawa pang TR310 na Kevlar din. Tapos bumili rin ako ng JX5000 na Kevlar. Tapos yung pinakauna kong binili is yung tokens, yung tawag dito sa amin yung video 5. Binili ko yun dito sa Palawan ng 24,000. Parang yung sumunod sa yung sinundan ng Junior, yung normal na laki niya. So yun yung binili ko. So marami rin talaga akong mga binili na halos hindi ko na kuhan yung kanila kung magkano na lahat. Kaya ito yung mga nandito, yun yung mga ginagamit ko sa event kapag mayroong event. Tapos siguro yung nasa bar kasi pinatayo ko pa yun nagpatayo pa ako ng bar doon, tapos yung mga equipment pa
yung mga ginagamit sa mga yung ginagamit sa bar, yung mga ilaw. Marami akong binili ng mga LED light, yung mga nilalagay sa mga kahoy, di ba? Marami rin akong binili nun. Yung andito kasi sa akin, yung mga ginagamit ko sa event, dito lang yung mga naipakita ko ngayon. So kung susumahin ko talaga lahat, malaki rin talaga ang ginastos ko. So yun lang muna, bossing. So shout out kay boss, yung Pinoy Food Vibes. Shout out sa'yo, boss. So Merry Christmas and Happy New Year. So pasensya ka na, ngayon ko lang na-upload yung video kasi gawa nga ng sobrang busy. So nag-aasikaso pa akong tindahan. So tapos yung may mga manok pa ako, kaya ngayon ko lang nabigyan ng time. So ngayon kasi mayroon na namang schedule sa event. So yun. So nga pala, yung presyo dito ng kapag ka dito, tulad dito sa akin, yung mga equipment ko ririntahan, ang halaga dito ng rent ay 6,500. So magsisimula, sabihin natin magsisimula sila ng alas 6 sisimula kami ng alas 6, tatapos ng 12. So kapag ka humigit na yung oras doon, mag-a-add sila ng isang oras. Yung isang oras 1,000. So kapag ganito kasi, kapag nagre-rent sila, ang ginagawa ko 6,500 kasama na ako doon, magdi-DJ, isi-set up na, tapos kasama na rin yung DJ doon. So ako na yung magdi-DJ doon. Tapos meron ding kompleto na yun. So yun nga, 6,500 pag may mag-add sila, another 1,000. So yung last na event ko na binayad sa amin is 8,000 eh. Kumawa lang ako ng isang alalay ko na isang alalay lang, so binigyan ko lang siya ng 1,000. So yun, so may tapos yung ginawa ko dahil wala pang yung ginawa kong services, yung multicab. So yung ginawa ko, kinausap ko yung barangay captain na mag-provide ka ng sasakyan mo, kukunin dito yung equipment, tapos pagkatapos hati din doon sa bahay. So yun, yung pagkasunduan namin, okay naman. Basta kapag may tulad yan, pag may kumuha sila sa iba dito, kasi yung mga equipment na iba dito malalakihan na eh, tulad ng ano yan, provincial yung sound system ng province of Palawan na yun, magaganda na yun eh. Sa atin basic lang eh, pang mahirap lang yung sound system natin eh. So yun lang mga bossing. Yung pala, yung mga equipment dito, katulad sa akin, mga nagpaparinta, siguro 4 na piraso lang kami dito, yung nandito sa Palawan. So yun. Diba sa Cebu, Iloilo, marami yun. Parang marami talaga sila dyan eh. Marami sila, so ang ginagawa, pababaan talaga sila ng price. So depende lang naman, kapag sa akin, pag mababa yung price, yung ginagawa ko, binabawasan ko yung ilaw ko, tapos yung equipment minsan ang dinadala ko, hindi ko na nilalagyan ng equalizer or crossover. Ang ginagawa ko, parang dinadiary ko na lang para hindi na mabigat yung dinadala ko, ilang piraso lang. Yung iba kasi yung budget nila 2,500, ganito, ganyan. Okay na yun, at least kikita ka pa rin, di ba? So yun lang mga bossing. So sana, pala na kayo kung i-bash nyo ako, pero yun yung aking diskarte kung paano tumagal yung equipment ko. So yun lang mga bossing, thank you so much and God bless.